We are voices of the divine. Hearts awake and we don't deny. Truth is calling deep inside. No more fear, no more divide. We've seen the shadows, felt the pain. Yeah. But we're not here to live in chains. The fire's rising in our soul. There's a higher purpose taking hold. Divine GPMS, feel the call. We rise together and standing tall. This is more than just a name. We are here to spark the flame. Add your energy, take your stand. Then healing flows through every hand. This is how the shift is done. We all unite and rise as one. Oh, yeah. No more shouting at the pain. We're the ones who bring the change. Yeah. We're not just seeing what is wrong. Yeah. We're creating something strong. From the ashes, from the dust. We're creating something built on trust. Every soul that signs their name adds their light into the flame. It's time for the whole world to unite and stand against the tyranny which is happening worldwide. And let it be known, the divine GPMS is for everyone. Every nation, every race, every religion, every gender, and every soul. No matter your past or your path, you are welcome here. We stand for peace, unity, equality, freedom, and love. This is where every voice matters, because every consent carries energy. So if you feel the call, trust it. Divine GPMS, Feel the call. we rise together and standing tall. Oh, yeah. This is more than just a name. We are Here to spark the flame. Add your energy, take your stand. Then the healing flows through every hand. This is how the shift is done. Now ascension has begun. Oh, yes, it has. Divine-GPMS.world is a worldwide cumulative gathering of consents for every child, woman and man to ratify and enact into law worldwide the all-inclusive replacement system of money and law worldwide. As outlined on the consenting website of divine-gpms.world, it is imperative that all worldwide take a couple of minutes and consent to add your accord, children included. Greetings to everyone. We are on divine-gpms.org Philippine meeting.
Thank you so much for the both sisters that are here today, Selma and Lodi. It is a great pleasure to meet you. And also, believe me, when I see 295,000 consents on the website, I'm saying, wow, something is happening there. This is the number increase all the time. And also, Lodi was coming and saying, really, we have 1,000 leaders here. Everything that they need, it is only the cell phones with touch screen. Then they will start to communicate the website of GPMS everywhere in the world and also inside of the Philippines. This is amazing. So GPMS has already 1,000 leaders only on Philippines, even that we can see only two sister here. So thank you so much to be here with us, and this is my great pleasure. Then I can meet directly the leader face to face via Zoom room that brings the agreement in life for worldwide for all the people. And my name is Beatrice. I'm living in Canada, and I'm saying even that outside is raining, I have a so beautiful morning here because I can't meet exactly the people working on the field in Philippines. Thank you so much. And Lodi, please just translate. Yes, magandang gabi po sa ating lahat na nanonood ngayon sa Zoom meeting. It's 9 p.m. dito sa atin sa Philippines and 9 ng umaga naman po sa lugar ni Sister Beatrice in Canada. We are doing this monthly meeting para sa Philippines GPMS Guardians and Representatives para naman po sa ating mga updates kung ano na yung ating mga nagiging development at activities for GPMS. So sa ngayon po, we have 295 mahigit 100,000 na mga nakaregister sa website ng Divine Global People's Monetary System. Meron po tayong nasa 1,000 na mga brothers and sisters, kababayan natin na kumikilos voluntarily para mag-gather or i-share po ang GPMS at kuhanin ang consents or pagpayag ng kanilang mga nakakausap sa kanilang iba't ibang community na kinaroroonan sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Pilipinas, kundi ganun din po ang mga kababayan natin na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Dala po nila ang magandang balita ng GPMS sa kanilang mga bansa na kinaroroonan sa ngayon. So, nakakagalak po na sa lahat ng mga bansa kung saan nag-umpisa ang GPMS dito sa atin sa Pilipinas at ang mga kababayan natin na mga voluntaryo na tumutulong para ito ay magampanan natin at matapos sa lalong madaling panahon. So, magandang gabi po ulit sa lahat. Thank you. So, Sister Lodi, you spoke recently on our weekly meeting about your trip that unfortunately you are still not found a donors or a sponsor basically, and you are paying via credit card, unfortunately, still. So what it is inside of the trip, please share with everyone in Philippines, and what we can expect from this trip. Because as Rick is saying, GPMS may become viral even under 1 million consents gathered. So please let us know what it is that changed there. Thank you so much. Also in English and Yes. Philippine translation. Yeah, in English too.
Yes, sa mga nakakaalam po na napuntahan ko na previously nung mga nakaraang taon dahil active po tayo dito sa GPMS since 2021. So, maglilimang taon na po na voluntarily ginagampanan natin ito. Um, May mga lugar na narating na po natin. Um, Ipinapamalita, nagpapamiting tayo, at marami po naman na mga kababayan natin ang interesado. Kaya nga po sa ngayon, meron na tayong naipon na kulang 300,000 na mga consents ng ating mga kababayang Pilipino. So patuloy po nating ginagampanan ang sabihin na natin na voluntary mission na ito dahil dito po natin nakikita na ang pagbabago na ating inaasam para sa pangkalahatan, hindi lang po dito sa Pilipinas ito magaganap kapag ito ay nag-umpisa ng implementation, kundi maaari na tayo muna dito sa Pilipinas ang mag-uumpisa nito at lalagana po sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo hanggang sa ang kabuuan po ng mundo at ang sangkatauhan ay makaranas ng masagana, mapayapa, malaya at buhay na nagmamalasakitan, nagmamahalan, hindi ang tao sa tao lamang, kundi lahat po ng nilalang, nilikha, ang kalikasan, ang mga nasa karagatan, nasa kagubatan, nasa himpapawid, lahat, lahat, literal, ng nilikha, lahat ng nilalang, mamumuhay ng mapayapa, nagmamahalan sa isa't isa. Yun po yung tunay na layunin ng Divine GPMS. So dahil po doon sa lawak ng um, vision na ating nakikita at nauunawaan, personally po ay nakita ko or nararamdaman ko na mayroong dapat manindigan at tumayo para ito ay madali nating matapos sa lalo't maagang panahon. Dahil alam natin na marami nang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamumuhay na hindi na tama na nararanasan natin. At ito naman pong ipinapahayag ng GPMS sa atin ay ito na yung pinaka tama, mapayapa, simpleng pamamaraan na kayang gawin ng bawat isa. Kailangan lamang po ng konting sipag, konting tiyaga na ito ay maunawaan natin, maaral natin, at ma-share, maipamahagi, maipamalita sa kapwa natin. So, nandun po tayo ngayon sa punto na kailangan natin na kumilos, umalis sa lugar kung saan tayo nandoon sa kasalukuyan para makaabot, maipamahagi ang kaalaman na ito. So, naka-schedule po ako na makabalik ulit sa Palawan dahil sa dalawang unang pagbisita ko po doon. Maigsing panahon lang yung naiukol natin. Ngayon po, this time, marami na o nadagdagan na ang mga volunteer guardians, representatives na nagnanais or nagpahayag ng kanilang pagnanais na makarating pa, maabot pa ang mga katutubong ating kababayan sa mga remote areas na nasasakupan ng probinsya ng Palawan. So, nakita po nila na mas mapapabilis at madali na maikakalat, maishishare ang mga kaalaman
tungkol sa GPMS kung nahandon po ako ng personal. So, yun po yung goal, yun yung ating nais na gawin by September, at siguro kung loloobin po na sa ilang buwan, isa, dalawa, ay makuha natin yung sapat na bilang. Meron po kasing virality point. Sa kulang 1,000,000 na mga pangalan, consents ng mga tao na pumapayag sa GPMS, yun po yung virality point na tinatawag natin, na kung saan ang GPMS po ay mabilisan nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo para makuha natin ang majority consents ng kalahatan. So, this is a global referendum kung saan kailangan po ng pagpayag ng mayorya, majority boto ng global population para ito ay maisakatuparan na maumpisahan ang implementation. Hindi po natin maaaring umpisahan ito hanggat ang existing na lumang sistema na umiiral sa ating mundo na kumokontrol ng ating pamumuhay ay nandiyan pa at kinikilala at sinusunod ng nakakarami. So, sa maikling pagpapaliwanag po, dumadaan ang sangkatauhan sa ngayon sa isang pagpili ng desisyon kung gugustuhin ng lahat na magbago ang ating pamumuhay nang nakaayon sa divine plan. Pag sinabi po natin na divine plan, alam natin na yan ay akda ng may likha sa ating lahat. Kabaligtaran ng kasalukuyan na nangyayari at nararanasan nating lahat, naramdam at kita natin na hindi makatao. So, nahandun po ngayon tayo sa punto na pinapipili ang tao, ang sangkatauhan, ang lahat, kung nais pa ba nilang manatili sa miserableng pamumuhay na nagsisilbing alipin para sa mga iilan na sila ang kumokontrol. Sila ang nagdidikta kung papaano tayo mamumuhay dito sa mundo. Kung nais na ba ng tao na lumaya sa pagkaalipin at mamuhay na taglay ang karapatan, birthright, bilang lahat tayo ay children of God. Nandun po tayo ngayon sa punto na ito sa ngayon. Yan po ang nagaganap sa kabila, sa likod ng mga nakikita natin na masasamang pangyayari sa ating paligid. Paglipas ng lahat ng iyan, magbabago po ang pamumuhay nating lahat para sa ikabubuti at nakaayon po yan sa divine plan ng ating prime source creator. So, yun po ang GPMS. At yun ang nais natin na maikalat, madala, maipahayag sa kaalaman ng nakararami para sa mabilisan at agarang implementasyon nito sa lalong madaling panahon. Thank you so much, Sister Beatrice. Yes, thank you so much, Lodi, for all the explanation and the opportunity that there could be soon another event that can be extremely good for GPMS, also starting from Philippines. And I would say also I try a donation via a website from the United States, where the donation may come from the population in general. And I share also via my Freedom accounts.
because it was fire there inside of an apartment, then it is a lot of damage. And basically, in the last week, we were not able to gather more than only one donation, $140. So from 8,000 asked. So I don't think that we may be able to gather too much. This is also an indication that the donation are not working. The people have no money in general to cover their own expensive and also other people expensive. So even that they resonate, even that they want to, simply they do not have money. So this is very, very important to say also that the earthquake, flooding, tornado and everything continue. Also in Canada, I experienced 2 tornadoes in the last 10 days around here. And also a lot of flooding. This also put me on the situation, do not go on the big city exactly on the weekend to share cards. And also, I would say here in the United States, like news in general, we will start to have a water problem. I spoke also with some GPMS people from Romania, and I was told that there will be a water crisis too. So basically, the announcement it's not great. The Mother Earth suffer. This is a huge indication of the end times of the evil, but at the same time, to the new starting as the heaven on earth. But at the same time, we have in the military as name as white hats in the United States with worldwide connection. They want to bring Trump back as president even in 2028. They started in 2026 speaking about that. So if it is not a clear, real intervention from the people to start to gather and implement divine law, universal laws, do no harm worldwide, there will be not so much hope. So everything continue. Could be some improvements by here, by there, but not too much as I can see today. So there are a lot of humanitarian projects that I found are very real. I'm inside of some group that they presented that are just amazing for humanity. They are only waiting for the money to start. So everything that we need just to gather more consents. From there, we bring GPMS viral. Then from there, the money start. Thank you, Lodi. Please translate. Ay, yun pong binanggit ni Sister Beatrice, nasabi ko nga po kanina na maraming nangyayari at nagaganap sa buong mundo. Ganon din po sa kinaroroonan ni Sister Beatrice ngayon sa Canada. Kung dito sa atin, madalas ang bagyo, doon ganon din po. Mga pagbagyo at pagbaha at iba't ibang mga kalamidad na nangyayari, nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, yan po yung mga sinyales na tinutukoy na magaganap ngayong end times. So, ibig sabihin sa kasalukuyan po ang nangyayari na we witness or na nakikita natin, nararanasan natin, ito po yung end times ng evil, ng kasamaan o ng paghahari ng dyablo sa sanlibutan. At pagkatapos or halos kasabayan po sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito ay mayroong isang magandang senaryo na hindi kita ng karaniwang tao at hindi rin basta-basta mauunawaan ng lahat. Dahil yung tinatawag po na new heaven on earth, siya ay dumadaan sa proseso kagaya ng pagluluwal ng sanggol ng isang ina. So, merong birth pains, mayroong mga
dinaranas na. Yan na nga po yung mga kalamidad, yun yung tinutukoy natin na birth pains, kagaya sa isang ina na nagdadaan sa labor, yun yung mga pasakit ng pagluluwal sa new heaven on earth. Na kapag natapos at naganap na ang pagluluwal na yun, doon na po ang sandali na ang sangkatauhan ay mamumuhay ng masagana, mapayapa, malaya, at may pagmamalasakitan sa bawat isang nilalang nilikha ng Prime Source Creator dito sa mundo. Yun po yung nangyayari sa aktualidad na lingid sa karaniwang kamalayan or consciousness ng mga tao, ng sangkatauhan. So, ngayong mga panahon po na ito, marami naman ang nakakaunawa or yung mga awakened soul na tinatawag na nasa proseso tayo ng ascension journey. Marami naman po ang nakakaalam at nakababatid, nakakapuna ng mga pagbabago sa paligid at kahit sa personal nilang karanasan sa bawat individual, meron din po tayong na-experience, nararanasan na ascension process. Yan po ay nagaganap pang buong planeta at sa individual na experience ng bawat tao, pinagdaraanan din po natin yan kasabay na mga ascension symptoms ng physical vessel. Itong ating katawang lupa, dumadaan din po sa proseso ng ascension. From carbon-based to crystalline base, from katawang nagkakasakit, napapagod, kailangang matulog, kailangang makarecover, to katawang walang pagkasira, hindi na magkakasakit, hindi tatanda, at hindi mamamatay. Yun po yung proseso. Yun ang ascension journey na ating pinagdaraanan sa kasalukuyan. Malawak ang kaalaman na ito para ipaunawa sa lahat ng tao. Kaya naman po, ang GPMS, ang Divine Plan, ang inilatag, ibinaba, inihayag para sa mas mabilis na ascension process. Yon pong tinutukoy na accelerated ascension. Yun po ang magiging silbi ng GPMS dahil ang kaalaman natin o ng karamihan ay ipofocus, itutuon natin sa senaryo ng Bagong Jerusalem, kung saan ang lahat ay mananahan ng masagana, libre ang lahat ng pangangailangan. Hindi na tayo naka-survival mode na kung hindi ka maghahanap buhay ay wala kang kakainin. Kung hindi ka magpopondar ng mga properties ay wala kang titirahan, wala kang ipangpapaaral, wala kang sariling kabuhayan na masasabi mong ikaw ay makapamumuhay ng panatag dito sa mundo. So, ang GPMS po, nakatakda siyang maganap. Inihintay na lamang ang pagpayag nating mga tao ng sangkatauhan. So, ito po ay nakapropesiya. Ipinapahayag ng mga nagtuturo ng relihiyon. Pinapakita kung ano ang pamumuhay na mararanasan ng mga tao. Ngayon po, ang GPMS ay nandito at itinuturo din ang parehas na bagay, lamang ay sa mas simpleng pamamaraan. Yun na nga po yung pagpayag.
Yung pagsasubmit ng mga pangalan, birthday, or edad at tirahan sa kasalukuyan ng mga tao na pumapayag. Yun lamang po yung detalye na kailangan ninyong ibigay kung kayo ay nakahanda na maranasan ang divine plan para sa lahat. So, wala po tayong nire-require, hinihingi, kundi tinatanong lang po natin ang mga tao, gusto nyo ba? Gusto nyo bang mahango sa kahirapan? Gusto nyo bang magkaroon ng sariling mga bahay? Gusto nyo ba na ang inyong mga anak ay magkaroon ng edukasyon at magandang hinaharap sa buhay sa mga taon na darating kahit ikaw mismo ay kung may nararamdaman ka ngayon sa iyong pangatawan ay hindi mo inaasahan na aabutin mo ang panahon na yon, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, sila po ang magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ito kung ikaw na magulang, lolo, lola ay pumapayag na ito ay maranasan nila. Ganun lang po kasimple ang proseso. Ganun lang ang nararapat nating gawin. Hindi tayo kailangan na lumabas sa mga lansangan, mag-rally, magprotesta sa umiiral na pamamalakad ng kahit anong gobyerno ng mga bansa dito sa mundo. Lalo na po dito sa atin na nararanasan natin yan kasalukuyan. Hindi natin kailangang sumagupa, mag-aklas o magdaos ng mga pagpoprotesta at lumabas na lang ng lansangan. Kahit po sa social media, kahit sa simpleng Facebook, Messenger, i-share nyo lamang po ang mga contents, ang mga updates na palagi naman po nating inilalagay din sa ating mga GC, GPMS group chats, sa ating Facebook group. Palagi pong nandyan yan. I-share nyo lamang po. Kaunting data, kaunting load. Pagka po yan ay lagi at laging isinishare sa social media, yun ang virality point. Ganun lang po kasimpleng tumulong. Para po sa mga nakakapanood nito sa ngayon, kung meron man po kayong access sa internet, buksan nyo po ang website ng divine-gpms.world. Makikita nyo po ang mas marami pang detalye na nilalaman nito. May translation po yan sa Tagalog kung hindi ninyo maiintindihan ang English. May translation in Tagalog. Baka meron din po ng Cebuano or kung Ilonggo or kung ano man pong dialect meron kayo. I-try nyo lang po. Makikita nyo, malalantad kung ano talaga yung tunay na layunin ng divine plan ng GPMS para sa lahat. Yes, Sister Beatrice. Yes, so thank you also to Aurora Samarengal. She reached our meeting, and also we had Rebecca Hinkit. She wanted to reach our meeting, but it's not possible because of the internet connection in area. Hi, Aurora. Nice to see you. So beautiful. And also, I wish to remember to all the people that they are working 40 to 60 hours per week, or sometimes even more, depending on the country and the situation, only to survive. There is another chance for humanity. There is another way. Then please just come together. It takes only 2 minutes for GPMS to consent. Go on the website divine-gpms.org and just consent for 2 minutes. Please add your children or your dependents as parents, or if they are not on the possibility to make their consents to happen and they are dependable on you, or all other people that they have no internet connection and you spoke with, and also
you saw that their intent it is to reach GPMS, but they are not in the possibility to do the consent of GPMS because the internet connection. Please help them and use your cell phone or your laptop or send simple the names to GPMS via the email of the people that already consented. Let us know who you are. Please come. Then we start to connect with you in area. Then in this way, you become also leader of GPMS. And also, I let all the people to know, as I saw on the Rick George Facebook, there are activation in area of Antarctica. So it is about the fifth dimension like grid line. So it is excellent. This is happening and this is helping the humanity with the good energy and everything needed. And I also, another news for this month, it is about the value, about the every individual value that we said before. It is about 500 billion of dollar every individual value. Right now it is already increased exponential to 1 trillion per individual. So just think a little bit also in terms of energy when we are losing 20, 30 thousand children every day, especially in Africa. So, and also in Philippines, we know that the parents have problem to share meal for their children. So we need to end the suffering. This is the message of GPMS, and this is very possible only via free consents to the new earth. The new earth is coming. We share this message for years, and we really hope that finally we can gather enough consents in order for the energetic point to be enough in order for GPMS to start to be viral. Please let the translation and the people know the message. Thank you so much, Lodi. Ay, yes. Ang tinutukoy po ni Sister Beatrice ang intrinsic value ng bawat isang tao na tayo bilang pinakamahalagang nilalang o nilikha sa mundo, hindi po tayo kayang tumbasan ng anumang ginto o yaman. Ang ginto ay nilagyan lamang ng halaga ng tao, ng iilan, at ginawang basehan kung papaanong mamumuhay ang lahat dito sa mundo, kung saan kita natin na walang pagkakapantay-pantay. Sa GPMS po, ang tinutukoy na intrinsic value ng bawat isa noon po, noong mga unang taon ay tumutumbas sa halaga ng 500 bilyon ang bawat isa na tao. Ngayon, dahil sa increase in inflation at kung ano-ano pang mga pangyayari, ang bawat isa po ay naghahalaga ng 1 trillion dollars. So, kung ganito ang halaga ng bawat isa, at sa takbo ng mga pangyayaring nararanasan natin ngayon, malayo po na ang pamumuhay natin sa ngayon ay katumbas ng isang tao na mayroong worth or value ng 1 trillion dollar. So sa pag-iral po ng GPMS, ganyan kikilalanin o tatanawin ang halaga ng bawat isa. At yun po ay matutumbasan ng kanyang magiging tinatangkilik. Yung worth ng buhay ng isang tao magiging katumbas ng 1 trilyon. Papaano? Papahalagahan ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng kanyang uri ng pamumuhay na dinaranas dito sa mundo.
Hindi niya kailangan maghanap buhay na kagaya sa ngayon, 40 hours to 80 hours isang linggo para lang magkaroon ng pera. Dahil kung wala kang pera, hindi makakakain ng iyong pamilya, hindi makapag-aaral ang iyong mga anak. So, kailangan mo magsakripisyo, iwan sila at lumayo, maghanap kung saan nandoon ang perang kailangan ng iyong pamilya. With GPMS, hindi na po ganoon. Ang bawat isa ay tatanggap ng halaga na katumbas ng iyong mga pangangailangan upang maging masagana ka sa pamumuhay. Kung nais mo na meron sasakyan, ibibigay sa'yo. Kung nais mo na mayroon kang matitirhan, ibibigay sa'yo. Ang lupa na kailangan mong linangin or pagtamnan, ibibigay sa iyo ng walang kapalit na halaga dahil ikaw ang pinakamahalaga sa lahat dito sa mundo. Hindi mo kailangan maghanap buhay para bigyan ka ng pera. Bakit? Dahil ikaw ay may katumbas na halaga na ikaw ay may karapatan, birthright bilang child of God na itinuturing niya na pinaka-importante, pinakamahalaga niyang nilikha dito sa mundo. Paano yon mangyayari na hindi mo kailangan maghanap buhay pero bibigyan ka ng salapi para maitaguyod mo ang klase ng pamumuhay na masagana? Meron din pong katumbas or katapat na kalayaan para sa bawat isa. Kasabay po na ilalabas ang advanced technology na matagal na panahon ang itinatago sa simpleng mga tao ng mga namumuno ng may kontrol sa buong mundo. Saan galing ang advanced technology? Sa mga species, sa mga naninirahan sa iba't ibang panig ng kalawakan. Yes, totoo po sila. Pero pinaniwala ang mga tao na non-existing ang mga iyan. Kundi ang tao daw ang pinaka-advance na nilalang nilikha ng Ama. At sa ngayon, isa po yan sa mga nahahayag, ibinubulgar ang mga classified files na inilalabas ng NASA, CIA, at kung ano-ano pa na sangay, ahensya ng gobyerno. Yan po ngayon ay unti-unti nang inilalabas para sa kaalaman ng lahat ng publiko. So, hindi ba natin yan maunawaan? Hindi ba natin yan ganap na maintindihan? Mag-focus na lang po muna tayo sa ngayon na gustuhin natin ang buhay na inilaan para sa atin. Dadating din po ang panahon na maaalala yung tinatawag na remembrance dahil nasa awakening journey nga po tayo. Dadaan tayo sa proseso na ang amnesia na ating na-experience nung tayo ay isilang dito sa mundo. Mawawala po ang amnesia na yan at matatandaan natin ang lahat ng katotohanan tungkol sa ating pagkatao. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo. Gusto ba ng bawat isa ng sangkatauhan ang mamuhay ng masagana, mapayapa, malaya, nagmamalasakitan, nagmamahalan ang bawat isa sa kapwa niya, nilalang, nilikha dito sa mundo? Doon muna po tayo, step by step. Huwag na muna nating intindihin ang mga kaguluhan na nangyayari. Lahat yan lilipas, lahat yan matatapos. At sa pagtatapos ng mga iyan,
Yan na nga po yung birthing pain. Yan yung mga nararanasan na proseso mismo ng planetang Earth para siya ay isilang na muli bilang isang new heaven on earth or bagong Jerusalem na siyang nai-imagine or nasa kamalayan ng marami na nagre-relihiyon. So, dun muna po tayo ngayon. Ito yung kinakaharap natin. Kaya, ang pakiusap ko po, bigyan nyo lang ng konting minuto lang minuto. 2 to 3 minutes, ma-open nyo po ang website. Or kung hindi man kayo maka-access sa website mismo, bigay nyo lamang po sa mga lumalapit or sa akin mismo, sa Facebook or Messenger, pwede nyo pong ibigay ang mga pangalan ng alam ninyo na pumapayag na ganito ang mangyari sa pamumuhay nating lahat dito sa mundo. Ganun lang po kasimple. Consent, pagpayag, pag-asam na yun ay mararanasan ng lahat. Ngayong panahon na to, ngayon na asap po. Mabilis ang kilos, mabilis ang pagpapalaganap, mas mabilis po nating makakamtan ng ating inaasam at hinihintay. Sa mga nauna na po dati pa na nagbigay ng consents, nagtatanong, nangungulit, okay lang po. Hintay-hintay lang tayo dahil marami pang kulang. Kailangan pa nating maging mas masipag na ipakalat, ipaalam ito sa mas nakararami. Hindi po ito magagawa ng iilan lang. This time, kailangan ng unity, pagkakaisa, pagtutulungan. No man is an island. Hindi ka mabubuhay na ikaw lang ang masagana at ang nasa paligid mo ay naghihirap. Hindi po ganun ang divine plan. Ito po ay para sa lahat. Kaya kailangan natin pagtulong-tulungan. Kung ang mga magulang ng tao nag-aasam ng mabuti para sa lahat niyang mga anak, mas lalong higit po ang ama at ina na may likha ng lahat. Mas magiging dakila ba ang intensyon ng magulang na tao para sa kanyang mga anak kaysa magulang na Diyos para sa lahat ng kanyang nilalang at nilikha? Hindi po. So, kung ang isang magulang gusto niya sa mga anak niya ay nagkakaisa, nagkakasundo, mas lalong higit po ang prime source creator na may likha sa ating lahat. Out of His pure unconditional love, ganun din po ang nais niya para sa kaniyang mga anak. We are all children of God. We are equal. Pantay-pantay. Walang pwedeng mauna. Sa masaganang pamumuhay na ating kinakaharap, hindi ito pang Pilipino lang. Hindi ito para sa chosen ones lang. Pangkalahatan po ito. So, kailangan muna nating trabahuhin. Kailangan muna nating pagsikapan. Magawa muna natin kung ano yung ipinagagawa. Ang requirement lang naman po, magkaisa. Pumayag. Magkaisang pumayag. Para maging mapayapa ang lahat. Kagaya ng magulang na may iniiwan na pamana sa kanyang mga anak, mas gusto niya na makita na nagmamahalan, nagkakaisa, nagkakasundo yung mga anak niya na pagbibigyan niya ng kanyang pamana, di po ba? So, yun po. Yun ang kagustuhan ng ama. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na mag-sample muna, kaya magbigay muna ng tig-konti lang. Maraming a-agree dyan pagka may sinampulan. Hindi po ganun. Hindi ganun ang requirement. Kailangan po magkaisa muna. So, nandito tayo ngayon. Kailangan natin itong gawin. Yes, Sister Beatrice.
Yes, so I wish to present also the public request for Austria because we have the international case with the children of or the mother Nia, and we need also all the parents to start to come together and to share this message. It is very important for them to understand also how the law is working. Everything that happens to one parent in reality happens to many, and there are also opportunities to gather and to start to make like a wall in order of resistance in front of the actual courts and start to understand universal laws and the true liberation. So I will share also the public request. I think that everyone can see it is the public request for information from members of the Austrian public. The reference, it is the notice 58, public register of official misconduct and violation, including primary perpetrator. And it starts with doctor and also other people from the courts, like judge, but this psychological evaluator that basically put his signature and separated the mother from the children, and right now the children are still on the hand of the government. During the time that the mother, it is consistent, discriminated on belief, on the belief on real God, and basically I would say also there are Zoom room and gathering evidence for also other parents that they pass through the same situation. We should start to gather also on the same way and bring our voice to be here. Then basically we can finally bring all the many parents together, and this can be also another way via our voices to unite for the children and to put a resistance in the actual system, at the same time to bring up the GPMS consents and to make the people understand universal laws do no harm, and how the courts may work in the new system versus the actual system, and that put in danger our lives. So this is very important for all the people to start to read a little bit this notice, public notice, and contact also Nia, that she's keeping the movement for the parents inside of GPMS. Ayun. Meron pong mga lathala na inilalabas ang GPMS tungkol sa mga nagaganap sa kasalukuyan. So, nalalantad po ngayon ang mga child trafficking or human trafficking na nagaganap sa maraming mga bansa sa kanluranin o western, sa US, sa UK. Ang isa po sa ating GPMS guardian na si sister niya ay nakaranas din po na ang kanyang dalawang anak ay kinuha sa kanya ng mismong gobyerno ng Austria. May mga pangyayari po na ilang taon na din ang nakakalipas at hanggang ngayon ay nasa kustodiya pa rin po ng ahensya ng gobyerno ng Austria ang kanilang dalawang anak at hindi pa ibinabalik sa kanya. Hindi lamang po siya ang may ganitong karanasan. Marami pong mga pamilya
Wala lang po akong alam kung dito sa atin sa Pilipinas ay may ganiyang katulad na pangyayari. Pero sa mga pahayag po, sa mga kwento na galing din sa mga interview ng iba't ibang tao na nakaranas ng kagaya ng dinaranas pinagdadaanan ng sister niya sa ngayon. Talamak po at marami sa mga bansa, Western countries, ang ganoong pangyayari na mismong kanilang gobyerno ang kumukuha ng mga anak at inilalayo sa kanilang mga pamilya sa iba't ibang mga kadahilanan na ang karamihan po ay gawa-gawa lamang. Kagaya po ng sa sitwasyon ni sister niya, ang sinabi pong dahilan ay merong kakaibang paniniwala si sister niya na hindi daw nararapat na ang kanyang mga anak ay magpatuloy sa kaniyang pangangalaga. Ang tinutukoy pong ah, belief or paniniwala na yon ni sister niya ay ang kaniyang paniniwala sa mga anghel. Ganon kasimple. Dahil si sister niya ay naniniwala sa mga anghel, hindi daw po siya dapat or karapat-dapat na ina na mga laga ng kanyang dalawang anak. Yun po yung ah, reasoning ng korte. Dahil nakikipaglaban po siya ngayon sa kasalukuyan sa korte ng Austria para makuha niya, mabawi niya at makasama niya muli ang kanyang dalawang anak. So, marami pong mga ganyang sitwasyon. Kaya naman po, ang GPMS naglabas din ng mga pahayag lathalain tungkol sa ganiyang mga pangyayari para magkaroon ng guide, pamantayan kung papaano na maipagtatanggol ang kanilang mga pamilya para makaiwas sa katulad na sitwasyon. So, patunay lang po na ang GPMS ay nakapokus tayo sa ang bawat pamilya ay importante at mahalaga na nagkakasama, namumuhay ng magkakapiling at walang anumang intervention na magdudulot ng kasamaan o kapahamakan sa bawat miyembro ng pamilya na yon. So, nakapaloob pa rin po yan sa universal law ng do no harm. At yun po ay iiral sa implementation ng divine plan ng GPMS sa nalalapit na mga araw na sana nga po tayo dito sa Pilipinas ay mapangunahan natin to ng tuloy-tuloy hanggang sa umabot tayo sa virality point bago mag 1 million na virality point. Ibig sabihin po, naabot natin yung punto bilang na yon ay parang may domino effect or 100 monkey effect na kakalat po ng mabilisan sa buong mundo at bibilan lang tayo ng weeks or months para sa implementation ng GPMS para sa pangkalahatan. Yun po ang goal natin ngayon. Kaya po, nasa 409,000 na tayo. So, kailangan pa po natin ng nasa almost kalahating milyon or 500,000 votes, consents, mga pangalan ng mga tao na pumapayag, nag-a-agree na isang uri ng pamumuhay na masagana, mapayapa, malaya para sa lahat dito sa buong mundo. Yun po ang ating layunin. Yun ang focus natin sa ngayon. Yes, Sister Beatrice, thank you. I wish to share also the seal of GPMS. This is also important for the people to start to recognize the seal. It is already on the website because this will start to appear on our videos. So it is about
this one, why it is so important. The people may see on the blue that it is also the color of the Father God, universal nation. And on the pink, this kind of the full pink, beautiful color pink, universal jurisdiction. What we need to see it is that universal laws are the true laws, and they are coming also from the law of one, as we are one, and everything it is interconnected, and all the children of the God are one, and all the creation, and we need to unite as one to make the agreement or the right agreement to happen. But this universal jurisdiction, where the pink it is the mother God, creator, so it is extremely important because we have our system today function with artificial laws, our civil law, common law. Where we want to go, it is on this universal jurisdiction, that it's something that cannot have the jurisdiction on the actual system, on the actual artificial created system. This means that the possible courts or whatever may be a sovereign judge, that it is on the universal nation in the near future, when it's coming on the actual courts, needs to remember that as member of divine-gpms.org, he or she is already in this universal nation that has a universal jurisdiction, that it is apart from the actual artificial jurisdiction where the law of do no harm applies. So then from there can ask also to the actual courts in the near future for the law of do no harm to be respected, because there are enough interpretation of the law at this time, and many people, when they are doing good, especially the awakened ones, they the court invoke something based on their legislation and put the affirmation that they are doing harm, when in reality it is doing good. So we see how they inverted the word it is today, and the corrections start via the implementation of universal laws do no harm. So this is the seal that divine-gpms.org start to share, and with very, very important specification, universal nation and universal jurisdiction. And also there are the foundation of a new civilization, educational series of divine-gpms.org, the human being, the source of authority, the organization of society and the peaceful transition. It is basically because we saw all the time the sovereign word, but in reality, it is nothing about the intrinsic value. Our intrinsic value is not respected. We can see today inflation rates, interest rates and everything. These are coming from the artificial world, financial artificial world. This has nothing to do with intrinsic value, as we found earlier, that one human being could have like a value of 1 trillion US dollar today. And also when we are speaking about the self-determination, the true self-determination, meaning it's that we are able to govern ourselves, we are able to have the self-determination system, self-governance system
where we have no politics above, no prime minister, no president. So basically, it is not a chief above us, and we can we have the way to establish, if we wish, for a period of time, to be on our full rights and to have the choice, or bring name as somebody else for a period of time. But if we come on our choice again, do not have nobody to represent us, then we start to represent ourselves. This is the true self-determination that it is not respected today. Basically, all the human being, it is affected. And this is the reason that we have so many people that pass away today. The source of authority, it is exactly what I said earlier as universal jurisdiction, universal from the universal law. And it is coming with consent. So it is coming free in order to have this jurisdiction. Basically, when we gather many as possible, we will become a force versus the artificial system created worldwide. So also the organization of society that introduced also the universal citizenship. We have no borders, and also we are steward of the land. So the land belongs to the creator, and we share the land and all the natural resources equal for everyone that it is in need. So we do not respect in the near future, or do not respect the laws that put a lot of restriction today on using the resources for us. As we can see, for example, in Canada, for example, the forests are in fire, but this forest may come also from parts of the people that they are putting the fire with intent there. So basically, our resources today are not enough protected and are also destroyed, not used for the people, for example, for housing. We have many homeless, etc. So when we are speaking also about the peaceful transition, once that the consent happens, we can start the very peaceful transition, because it is about the respect. It is about to start to respect do no harm as law, to recognize our belief in God will be finally recognized, not as we saw on the public request that Mother Nia was considered by the doctor, by the psychologist as ill, mentally ill, because of her faith. So the discrimination based on faith, based on skin color, based on the place where we are born and everything, all kind of the discrimination will be shut down, and we start to respect God law, divine law, universal law, implementing that as environment, as system, and finally recognize that God has a divine plan with us, with all of us, to come on our heart and start help each other, and start finally, I'm not saying the money, because by the end the money are not important. What it is really important are the humanitarian project for all the people and all the planet and all the life inside of the planet. Thank you so much, Lodi. Please
share. This is just amazing. The universal jurisdiction, extremely important. Mhm. Sa website po natin ay naka-post na ang ating seal. GPMS po, nagke-create tayo ng isang universal nation. So, alam natin lahat ng mga bansa ay may kani-kaniyang mga seal na pagkakakilanlan bukod sa flag. So, ang atin pong GPMS ay meron ng sariling seal na yun nga po binanggit ni Sister Beatrice kanina, ang kulay na blue ay nagsisimbolize sa ating Father God at yung color ng pink ay sa Mother God. So, ang alam po ng karamihan ay Father God lang ang mayroon tayo. Hindi po. Mayroon din tayong Mother God na tinatawag. So, yun po yung isang importante na mabatid, malaman ng lahat. We have Father, Mother, God. Yun po ang ating prime source creator. Hindi po siya lalaki lang. And dahil nga meron na tayong universal nation, meron pong tinatawag na jurisdiction na universal din syempre. So, hindi sa planet Earth lang po yung jurisdiction na yon, kundi sa buong universe. Malawak. Na ibig sabihin po, kaya binabanggit natin na universal law ang iiral dahil hindi lamang dito sa planetang Earth po mayroong mga living beings or hindi tayo lang ang naninirahan o namumuhay, kundi buong universe. Maraming star systems, maraming galaxy, maraming extraterrestrial species po na kasama natin, nakabantay sa atin. Hindi natin sila nakikita dahil yung ating existence dito sa 3D Earth ay mababa or dense frequency yung ating kinalalagyan. Sila naman po ay nasa higher frequency. Sa 5D frequency, doon makakaharap, mamimit natin eye to eye, person to person, ang mga tinutukoy natin na mga extraterrestrials. So, ang self-governance, self-determination na tinutukoy po ni Sister Beatrice, ito yung mga innate or kumbaga bilang tao tayo at lumidikha tayo ng universal nation. Iyan yung ating mga birthright. Iyan yung ating mga karapatan na hindi pwedeng saklawan ng kahit na sinong nilikha o nilalang. So, ibig sabihin, we are sovereign. Meron po tayong karapatan na magdesisyon, pamahalaan ang ating sarili. At bilang tayo po lahat ay children of God at alam natin ang ating Father, Mother, Creator ay pure, unconditional love. Iyon din po tayo. Dahil tayo ay children of God. Anak tayo ng lumikha na ang lumikha nga sa atin ay pure unconditional love. Lamang po sa ngayon, dahil nandito pa tayo sa 3D Earth, dahil meron tayong amnesia, dahil iyan ay itinago, inilihim sa atin para sa ating human experience dito sa 3D Earth. Yan po, eventually, ay malalantag, mahahayag, yung unveiling, yung awakening. Yun po ay ma-experience o yun ay nag-uumpisa ng malaman one soul at a time sa kasalukuyan. So, meron po kayong o tayong lahat ay may pagdadaan ng proseso ng awakening
And eventually, pagdating nating lahat sa estado na yon or sa frequency level na yon, na lahat tayo ay naka-align na doon sa 5D Earth, yun pong binabanggit na self-governance, sovereignty, self-determination, universal jurisdiction, universal citizenship, is we are all steward of the land. Tayo ay tagapamahala ng mundo na ating pinaninirahan. Walang dapat maging alipin, walang dapat na pagmalupitan, pinsalain, sirain, lahat po ay kailangang manatili na namumuhay ng mapayapa, nag-aarugaan or nagmamalasakitan sa bawat isa. Hindi tao sa tao lang, kundi tao sa kapwa niya, nilalang, nilikha ng prime source creator out of pure unconditional love because of the law of one, and we are all one in love. Yan po yung that's the real us. Yun po tayo. Yun yung ating tunay na kalalagayan bilang children of God. Pag nabura, na-unveil, na-awakened, nagbalik, we remember who we really are. We are love and we are one. We are all fractals of God, prime source creator. Yun po yun. So, mauunawaan, maiintindihan ng lahat yan sa dating na mga panahon, one soul at a time. Bawat isa. Dadating sa pagkaunawa. Nandun po tayo ngayon sa proseso na yun. Una-una nga lang. Yes, Sister Beatrice. If there are questions, I'm here also to answer. Baka daw po may gusto kayong itanong, Sister Aurora or Sister Anselma, kahit po sa Tagalog, sige, translate natin. Any comments or question po? So there are no questions because I do not want, to keep meetings more than 1 hour because it is all the time late in Philippines when we start to 9 p.m. or after. There are questions, Anselma? Sister Anselma, may gusto kang itanong? Or Sister Aurora? Please, Naka-mute ka po. yeah, just a minute. Wala, busy. Busy ako ngayon. May amo ako ngayon, sis. Nakikinig Nasa lang ako, Kuwait. nakikinig. Nasa Kuwait ka, no, nandito sis? ako. Sa Kuwait. Dito ako sa She's in Kuwait. Kuwait. Yeah. Nagtatrabaho pa. I'm working, ma'am. I'm Oo. working. Makikinig lang ako. Nakikinig lang ako. Okay. Sige, sister. Thank you for joining. Mm-mm. Yes, Ladisa. Please, may you translate what Aurora said? She said she is in Kuwait and still working. She just joined the meeting to hear listen. us. Yeah. Mhm. Yeah, so thank you so much for everyone that participate on our meeting today. And as I said a little bit before, I do not want to keep meetings more than 1 hour for Philippines because the most important it is the summary of the month. We may go viral even with consents under 1 million.
This is an amazing news that was told by Eric Dewars last Sunday. And we really hope for Lodi. We wish to have a good trip there and to come with positive results. The outcome, it is extremely important for Philippines and for all the world. Removing these walls call us borders. It is also extremely important. And finally, the parents, many parents can see their children, including myself. So we are here on the freedom movement for everyone. And just remember, when you are working for everyone, also the results come guaranteed also for each of us on the personal situation. So we move forward to unite as one. And please, I'm saying let you see by September 2026, but in reality, if GPMS finally go viral, we'll have emergency meetings quickly. Thank you so much. Yes. And thank you po sa lahat at sa mga manonood ng video natin. Hopefully, pray po natin na this time na pagbalik ko sa Palawan, makaharap ko na po yung mga tamang tao na makakatulong sa atin para makuha natin yung virality point for GPMS. Thank you everyone, and thank you Sister Beatrice for always hosting our Philippines GPMS Guardians meeting. Thank you. Thank you, Ma'am Beatrice. Sana, I hope na makauwi na kami, mga OFW. Yes.